mga magtutulungan sa misyon na ito. Ang inyong pong lingkod at kaagapay, Jelly de Belen po. Ako ang makakasama niyo mula sa studio para simulan ang pagtalakay at paghimay sa mga kwentong ating makakalap. Sherilyn Reyes Tan. Pero sa gitna ng magagandang tanawin na ito, meron tayong mga kababayan na nagsastruggle para maitawid ang kanilang pang-araw-araw na buhay. Patricia Tumulak. Nakakalungkot dahil nakakaranas pa rin ng problema sa kabuhayan ang ilan nating mga kababayan dito. Sila naman ang iikot sa bawat probinsya ng Luzon, Visayas at Mindanao upang kamustahin at damayan ang ating kapwa Filipino. Sasamahan din tayo ng mga eksperto na magbabahagi ng kanilang kaalaman sa bawat issue. At si Manoy Wilbert T. Lee, siya ang mangunguna sa ating panel of experts sa desisyon upang resolbahin at aksyonan ang mga problema at pagsubok ng ating mga kababayan. Nakaka-overwhelm. Ito yung gusto natin. Tulungan natin sila, nakakagawa tayo ng difference sa buhay ng mga tao. Good morning mga kapuso! Andito na naman kayo sa inyong Sunday Morning Habit. Ang si Manoy ang ninong ko kung saan ang hatid namin sa inyo ay mga kwento ng modern day bayanihan. Good morning Manoy! Good morning, Jelly. Good morning, mga kapuso. Tutok lang po ngayong umaga para sa panibagong hamon at misyon para makatulong sa ating mga kababayan. Tawagin na natin si Pat. Pat, kumusta? Anong mga problemang tinutukan mo ngayon? Manoy, Jelly, dalawang kwento na may kinalaman sa kalusugan yung ibabahagi ko sa inyo ngayong araw. Una, ipasulap sa mundo ng may mga kondisyon na ASD o Autism Spectrum Disorder at sa mga nangangalaga sa kanila. Pangalawa naman ay tungkol sa mga pinagdaraanan ng may mga mental health problems, paano nga ba yung coping mechanism nila, at ano nga ba ang pinakamahalagang paraan para matulungan ng mga dumaranas nito. Balik muna sa inyo, Jelly, Manoy Wilbert. Maraming salamat, Pat. Alam ninyo, yung pong mental health issue, yan po ay isa ng priority public health concerns ngayon. Huwag kang mag-alala Manoy, may kinausap tayong mga experts para turuan tayo kung paano ba talaga natin ito mahahandle ng tama. That's great, Jelly. Larga na. Lahat ng yan sa pagbabalik ng si Manoy ang ninong ko. Meron pa rin mga pamilya na hindi pa rin nila tanggap yung kanilang mga anak with special needs. So yun ang aming gustong ipakita na importante sila sa ating pamilya, sa ating lipunan. Manoy, alam kong gusto mo na malaman yung kwento ng ating persons with special needs. Eto, alamin na natin. Magandang araw mga kapuso! Nandito tayo ngayon sa lungsod na puno ng posibilidad at pangarap, Quezon City. Ngayong linggo, tatalakayin natin ang kwento ng mga individuals with autism. Ayon sa Center for Disease Control and Prevention, isa sa bawat 100 Pilipino ang mayroong Autism Spectrum Disorder o ASD. Ano nga ba ang kondisyon na ito? At ano nga ba ang epekto nito sa pamumuhay ng mga taong nasa spectrum? Yan ang ating aalamin mula sa isang developmental pediatrician, si Dr. Jocelyn Eusebio. Ang Autism Spectrum Disorder or ASD ay isang klase ng developmental disorder na kung saan yung bata o tao ay may problema sa social skills, communication skills, at may mga behavior sila na paulit-ulit. Tinatawag itong spectrum kasi malawak siya. Malawak ang kanyang mga manifestations or mga characteristics. Ang autism ay inborn. At hanggang ngayon, hindi alam ng siyensya kung ano ang dahilan. Although, merong kinalaman ang genes. May mga 10 to 20% na chances na kung meron ka ng autistic na individual sa pamilya, pwedeng maulit ito. So sa ngayon, hindi natin alam kung paano ito madidetect,
habang nasa sinapupunan yung bata, no? Kaya there is no way to prevent it. Most of the time, mga mild autistic, nakakatapos ng college, nakakapagtrabaho, but still, dahil meron silang problema sa social skills, no? Maaaring hindi sila nakaka-adapt sa society, just like regular people, no? But they can be very functional. So, isang challenge yun sa kanila. Yung mga moderate to severe, usually, retarded sila or mababa yung kanilang kaalaman to a certain extent na the rest of their lives, dependent sila sa ibang tao. Yung mga services na kailangan nila ay katulad ng occupational, physical, speech therapies, and special education or schooling. Sa ngayon, mas accepting na ang society natin. But still, there are certain areas, most of the time sa probinsya no? Parang andun pa rin yung stigma. Di pa rin natin maiwasan na may mga ibang tao na dinidiscriminate sila. Kahit sa pagtanggap sa kanila sa trabaho. No? Pati sa eskwela. I think the most important thing is, number one, dahil aware tayo sa kanilang condition, we have to be more accepting of them, considerate at the same time, at kung ano man yung kakulangan nila or deficiencies nila, we have to understand and help them. I think that's the most important thing. Maunawaan natin sila. Ang mga tao na mayroong autism ay madalas na hinuhusgahan o ginagawang katatawanan sa lipunan dahil sa kakulangan ng kaalaman tungkol sa kanilang kondisyon. Dito sa Tandang Sora, Quezon City, natagpuan namin ang isang non-government organization at charity na tumutulong at kumukupkop sa mga nangangailangan, lalo na sa mga may intellectual and developmental disabilities gaya ng autism, ang Servants of Charity. Magandang araw po mga kapuso, kasama ko po si Father Dong Servito, isa po siyang religious priest ng Servants of Charity. Magandang araw po, Father. Magandang araw. Father, gano'n na po ba katagal itong organisasyon niyo po? 35 years na ang Servants of Charity dito sa Pilipinas. Father, paano niyo po ba sila tinutulungan? Ano po yung mga programang ibinibigay niyo po sa kanila? So, una, itong mga person with disabilities, no, intellectual, developmental disabilities, meron kami mga programa para sa kanila. Isa dito yung residential program, especially sa mga abandoned. Pag sinabing residential program, kinukuha namin sila, dito sila mismo nakatira at binibigyan namin sila ng iba't ibang klaseng programa. Meron kaming SPED class para sa kanila, meron kaming therapy, occupational physical therapy na binibigay para sa kanila. Meron kaming parang skills program para sa mga special children. Meron pang mga iba pang klase. Nagbibigay kami catechism para sa kanila tungkol sa ating pananampalataya, tungkol sa faith, tungkol sa relasyon kay God. Yun ang magandang paraan para ang Diyos po ang pundasyon po ng bawat isa. Ano naman po, Father, ang mga suliranin po na kinakaharap niyo po? Siyempre, meron pa rin mga pamilya na hindi pa rin nila tanggap yung kanilang mga anak with special needs. So yun ang aming gustong ipakita na importante sila sa ating pamilya, sa ating lipunan. Ano naman po ang mensahe niyo na lang po para sa mga residents po dito na inaalagaan niyo po? We assure them na mahalaga sila at binibigyan namin sila ng pansin. Hindi lamang siya yung food, hindi lamang yung material na bagay, kundi we let them feel that they are important. Anak sila ng Diyos at kasama natin sa ating pamilya. Thank you, Sige, Father, salamat. sa inyong pagmamahal at pag-aalaga po sa kanila. God Sige, bless you, sige, Father. salamat. Hindi madali para sa mga people with autism at iba pang individual na may developmental disability ang mamuhay ng normal. Pero sa tulong ng may mabubuting puso, nakahanap sila ng isang tahanan. Mga kapuso, kasama natin ngayon ang House Parent Supervisor ng Servants of Charity na si Sir Albert Ramos. Gano'n na po kayo katagal na house parent po dito sa SOC? I started 2003 bilang house supervisor dito sa shelter home po before.
but now it's Gonella Home. So, bale 21 years na po. Yes po. And still counting. Yes. Sir Albert, ano po ba yung mga daily activities niyo? We have this routine na ginagawa na we have this morning prayer and yung morning exercise before going for breakfast. We have this activity of our residents. Iba-iba po kasi sila according to their schedule. And some of them are going to our rehab center for physical therapy, those with disability physically. And then some are going to livelihood program for those skilled residents that we have. Ano po yung mga livelihood programs na Yes. meron po kayo? We have they are doing yung floor mat and also yung gumagawa din po sila, nagwe-wave din po sila ng mga sinulid na magiging tela, ganon. Then rosary, marami. So from that, you cannot imagine kung paano nila nagagawa yon out of their learning disability. Kaya kahanga-hanga po sila. Ano naman po ang nararamdaman nyo na nakakatulong po kayo, lalo na po sa mga individuals with autism po? Isa sa mga reason kung bakit ako nagtagal dito ay masaya po ako sa trabaho ko bilang isang caregiver or house parent. Natuto po akong maging matyaga, maging mapagpasensya sa kanila. Ano nga po ba yung mga suliraning kinakaharap nyo? Isa sa mga problema po ng siyempre ay yung pag-handle ng mga residente namin dito. Kung paano si-handle yung mga tantrums nila, yung mga misbehavior. Dito kasi sa Gonella Home, 19 yung residents na hinahandle namin, yung lack of staff. Meron naman pong tumutulong sa amin dito ng mga NGOs, tapos yung mga pamilya, yung mga company coming here para sa kanilang mga outreach program. Pero siyempre, dumarating din sa oras na yung nagkakaroon ng kakulangan. So hindi po lagi sapat ang tulong na nakukuha mula sa iba po? Lalo po kasi may maintenance medicine na tinitake yung aming mga residente rito. Kumbaga, we are entrusting doon lang po sa binibigay ng Divine Providence sa amin. Ganun po. Kasi wala po kaming income na nakukuha. Ano na lang po ang pangarap nyo para sa SOC? Sana mabigyan ng chance nga pala ang aming mga residente na skilled na mabigyan sila ng opportunity na makapagtrabaho sa labas. Sana mabigyan sila ng magandang kalusugan at mahabang buhay nakasama yung mga house parent at ang mga kaparian po namin dito. Saludo po ako sa inyong patience, dedication, love para sa mga residents po dito. God bless you po, sir. Thank you po and God bless you po. Autism is not a disease. Dahil sa stigma na hatid ng kakulangan sa kaalaman at pangunawa ng lipunan, hirap ang mga individuals with autism and other developmental disabilities na mamuhay ng payapa at normal. Sa paglahad natin ng kanilang kwento ay naway marami tayong mahikayat na magbukas ng puso at isip para sa ating kapwa. Balik muna sa inyo, Manoy Wilbert at Jelly. Tamang-tama, Manoy, meron akong malapit na kaibigan na maaari tayong matulungan dyan dahil ang anak niya ay pareho din ang kondisyon. Eto, alam niyo kung sino? Gaya na sabi ko kanina, may makakasama tayo ngayon na malapit sa puso ko na makukuha na natin ng insight at input tungkol sa kwento natin today. Kasama natin ngayon si Candy Pangilinan. Hi, Jelly. Nice meeting you. Nice meeting you. Okay. Umpisahan muna natin kasi ang kwento natin ay nakafocus sa mga persons with disability, with special needs, specifically autism spectrum disorder. Yes. Is this the term now? Yes. Pero malawak yan, ha? Oo. Malawak ang autism. Malawak ang spectrum na yan. Iba-iba ang nasa ilalim yan. Yes, may iba na mayroong mga special talents yan. Oo. 'Di ba? May mga special talents yan. Iba magaling sa painting. May mga focus. Yes.
At saka they excel in, and that's the only thing they want to do. Yes. So, at saka repetitive, di ba? Gusto nila repetitive. So, paano ba, like me, if hindi naman ako, well, I'm only familiar because of Quentin. Yes. Pero kung normal na tao ako, hindi ko naman alam kung paano sila makakasalamuha eh. Kapag may nakita akong batang with special needs, ano ba dapat na ginagawa ko? Wala lang. Normal lang. Just say hi. Pag nagwawala, sabi ko nga it's, people are aware. Iba yung awareness, acceptance. Yes. 'Di ba? Iba yung awareness, acceptance. People are aware, but it's not automatically they accept. Yes. Kasi minsan hanggang ngayon makikita mo na uurong sila. Yes. You can see the Wait. look. When that happens, nababother ka pa ba? Hindi na. Bakit? Ewan ko, lumakpas na yata ako doon. Kailan mo nalaman na si Quentin was different? That there was a challenge? Differently abled. Yes, differently Okay. abled. Well, I first found out when, actually through the eye doctor. Yung eye doctor yung nagsabi sa akin na pumunta ako sa isang DevPed, developmental pediatrician. Kasi nung bata si Quentin, minsan duleng, minsan banlag, di ba? Oo. Walang coordination. Ito ay wala pa siyang 1-year-old nito. Wala, 9 months. Mm. 9 months. So by 11 months, pumunta na kami ng developmental pediatrician. The developmental pediatrician na nagsabi sa akin, I will not give you a diagnosis at this point, but you need to go to an OT, occupational therapist. Okay. So, siguro nung nakita niyo nung time na yun na hindi pa ako handa na malaman Kung ano talaga. kung ano talaga, kung may diagnose talaga or whatever, 'di ba? Hindi pa ako handa sa mga ganon. So, binigyan niya na ako agad ng ito ang mga kailangan mo, occupational therapist and then speech therapist, ganyan. So, tinanong ko kagad, makakapagsalita ba ho o makakalakad ng anak ko? Sinagot na niya ako ng diretso na, that is our goal. That is our hope. Remember, nag-birthday si Quentin, wala siya sa loob ng birthday niya. Nasa loob siya ng kotse niya. Correct. Kasi nga, Hindi niya kaya. Hindi niya kaya yung ingay. Hindi niya kaya yung ingay. Nagwawala siya. So, ang nakakakalma lang sa kanya ay pag nasa Loob ng kotse. loob ng kotse na umaandar. Tas tahimik. Oo, yun nakakakalma sa kanya. Hindi ko naman alam. Syempre, May mga bata din naman kasing ganun talaga di ba? Oo, saka nagpa-party tayo ng malaki, maganda, Oo, yung oo. ganon, di ba? 1-year-old, ganyan. Hindi ko naman alam. So, nung sinabi ng OT sa akin, during that time, is meron siyang sensory problem. Doon nakita ko yung mga ibang bata, doon ko nakita na, ito pala yung sinasabi ni doctor na under the spectrum. Oo. Ito pala yon. Yes. Sinabi na sa akin actually ni Doc about, about ADHD and autism. Minention na rin niya sa'yo Minention niya sa akin. Tapos parang tinake ko lang siya na parang wala lang. Ang tanong ko lang, anong next step? Knowing, kilala mo ko, yung parang... Solusyon agad. Solusyon agad. Doon tayo sa solution kagad. Huwag na tayo mag-dwell doon sa problema. So yun talaga yung una mong inisip. Anong gagawin natin? Paano natin to mapapadali, mapaayos? Dealing with Quentin and his situation. Dealing with Quentin kasi, ang napansin ko lang ng bata talaga siya, hindi nagsisignal sa brain. Kung ano man ang nararamdaman niya. So let's say, nadapa siya. Pag nadapa siya, o kaya nauntog sa kanto, tumulolo ang dugo. Ang bata iiyak. Oo. Kasi masakit. Oo. Nabigla, masakit. Oo. Help me. Oo. Yan. Pero si Quentin, Wala. anong ginagawa? Nothing. Nothing. Wala siyang pakiramdam Wala. na umiiyak. Hindi nagsisignal sa brain. So hindi na sinasabi ng brain niya na, oy, nasaktan ka. Oo. Pag gumanon kami, ha! Gaganon siya sa amin. Ano meron? Tapos gaganon kami. Gaganon lang. Saka lang siya magre-react. Kasi tiningnan niya yung reaction niya. Yes. So, hindi nagsisignal sa brain. Kaya if you see children or people with autism or ADHD na baka may sensory integration problem sila na hindi nagsisignal sa brain, kaya pag kumain, dire-diretso, kasi walang itong mga sensory nila dito. Hindi sinasabi na puno na kami, puno na ang bibig. Okay, minsan busog na sila, hindi nila alam. Susuka na lang yan. Kasi nga, hindi sinisignal sa brain ang mga nararamdaman ng buong katawan. Kaya pag si Quentin, di ba, alam mo yan, pag nagkasakit, pag nagsabi ng ouch, panic na ako. Ibig sabihin, masakit talaga. Extreme na yon. Oo. ER na tayo. Habang nangyayari ang lahat na ito, kamusta ang mga magulang sa sitwasyon na to?
Kung hindi man magulang, lahat ng kasama sa bahay. At first kasi, parati ko na ito sinasabi, akala ko kaya to gamutin ng paracetamol. Bilang ganun ka kasi, Oo. kapag may problema, ano yung solusyon? Oo. Doon Pero tayo. iba to. Iba na nung Iba tong sitwasyon na to. Nung napunta na ako sa therapy, nung ko nakita na, ay, Hindi to nagagamot. ay, panghabang buhay pala to. Ay, kasi nakakita na ako ng mga batang tumatayo, tapos bilang bumabaksak. Yung nakakatulog sila kasi mahina ang ano nila. Upon realization, tas tinignan mo anak mo, ano sabi mo? Oh Lord, help. For people who are going through this, ano bang katangian o ano ba ang dapat na ginagawa ng magulang para sa kanilang anak na may special needs? You have to accept. Unang-una, you have to accept the reality. Do not be in denial. You have to accept na ito ang katayuan ng anak ko. Pag hindi ko to i-accept ngayon, i-delay ko pa, mas malaking problema. Ano ba dapat iwasan? May ilang bagay ba na dapat iwasan at dapat gawin? I think dapat iwasan yung sabihin sa bata. I think even for normal kids. Iwasan yung sabihin sa bata, ang kulit mo. Ang kulit mo? Tigas ng ulo mo? Ano ba? Because they cannot express themselves, so they tend to Either physically express whatever it is that they can kasi hindi sila nakakasalita. Especially bata sila, they're non-verbal. Trinay ko kasi, sabi ni Dr. De Malanta, sa akin, i-try mo. Scotch tape mo yung bibig mo, pagkatapos humingi ka ng tubig. Na walang action. Paano nga naman? Ano naman pinagpapasalamat mo ngayon? Parati ko nga sinasabi sa lahat ng parents, no? You know, your burden, yung burden ko dati, parati ko pinagdadasal, na is now my blessing. Yes, it is. Diba? Yes, Quentin it is such a blessing. And nagpapasalamat ako, nakalakad siya, nakasalita siya. At nakabayad ako. Nakabayad ka ng lahat ng treatment na ito. Oo, kasi may listening therapy pa siya. Pinasok ko pa siya ng listening therapy. And that's a lot, It adds up. Yeah, may listening therapy siya, may diet siya, lahat yun. Pero everything seems to be worth it because look at him now. Diba? Yung, okay naman. With all the experience you have and all the information that you know, sa tingin mo, kasi alam mo na tong grupong tong Servants of Charity Yeah. How do you think we can help them the most? I think you can help them by if you can give them therapy. 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 Sa totoo lang. So, what you think is the best way to help is to make sure na may therapy itong mga batang to. Yeah. Aside from that, ano pa ba yung mga assistance na kakailanganin nila? They need therapy, they need sustenance. Siyempre, kung kumakain sila na maayos, 'Di ba? oo. Paano kung mali yung kinakain nila, di nagkanda sakit-sakit yung mga yan, hindi nga nila nalalaman na may sakit sila, di ba? Paano sila magrereklamo? It's very good if they have equipments also for exercise, learning tools. Ang maganda lang sa Servants of Charity, nakita mo kung gaano katutok yung mga pari sa kanila, yung mga priest. Nabibilib din ako sa kanila kasi iba din. Iba ang commitment nila, di ba? Oo, iba. And on that note, thank you very much for all your information and input, Candy. Siyempre, pag-uusapan namin ngayon ni Manoy kung paano ba natin sila talaga maa-assist. Anong gagawin natin, Manoy? Hello po ulit sa inyong lahat. Hello! Hi! Ipanalo, winner tayo lahat. You just have to accept kung ano yung realidad na nasa harapan mo and embrace it. And you know, you have to also ask the help of the people around you. Iba yung awareness, acceptance. May mga factors hanggang towards that. Number 1 is to identify kung ano yung sources mo ng stress. Number 2, make sure na we reach out. Training is very important. Prevention din is very important na isama sa program.
dapat maging malawak ang pananaw mo. Hindi ka dapat yung yung kawawa naman yung anak ko, kawawa, hindi ganon. Agree na tayo. Okay. Kakaibang level talaga ng pag-aalaga ang kailangan ng mga may autism at saludo tayo sa mga nag-aaruga sa kanila. Sa mga dumaranas naman ng mental health problems, mas malawak din na pangunawa ang kailangan nating ibigay sa kanila. Magaganda din ang sinabi sa atin ng mga experts na nakausap mo, Jelly. Tutukan natin yan sa Kongreso. Mula naman dito sa ating programa, Si Manoy ang Ninong Ko, nais nating pagaanin ang kanilang mga pasanin sa pamamagitan ng ating mga munting handog. Kaya panoorin natin ito. Mga kapuso, marami tayong natutunan tungkol sa autism. Nakilala din natin ang Servants of Charity na kung saan buong puso silang tumutulong para sa kapwa. Kaya naman, ngayong araw, in the spirit of modern bayanihan, susurpresahin naman natin sila today. Hello po ulit sa inyong lahat. Hello! Hello! Hi! Ayan, ako po si Patricia ulit. Sa lahat po ng bumubuo ng programa, gusto ko lang po kayo pasalamatan, especially Father, Sister, lahat po sa mainit na pagtanggap niyo po sa amin at ng programa. Ay kami po talaga yung humahanga sa inyong compassion, yung pagbibigay nyo, kita po namin talaga yung dedication nyo, very passionate kayo, and pagmamahal nyo po sa mga residents po dito. Maraming salamat po sa pagbibigay ng oras para sa kanila at pagmamahal na talagang deserve nila. Kaya naniniwala kami, Father, na deserve nyo rin po ang aming munting handog para sa inyo. Kaya ayan po, tanggapin nyo po. Mula po kay Manoy at sa programang Si Manoy ang Ninong Ko, tanggapin niyo po ang munting handog para sa inyo. Meron po tayong pagkain at meron din tayong mga medicines po na magagamit po ng mga residents dito, especially with people with autism and special needs po, Father. Congratulations po, Father! Gusto namin magpasalamat ang Servants of Charity sa programa ninyo at kay Manoy Wilbert Lee sa tulong na ibinigay ninyo sa amin. Maraming salamat. Ayan, God bless you, Father, and everyone. Tuloy-tuloy lang po ang pananalig at pagdadasal po. At congratulations po ulit. Yan. Maraming salamat. Maraming salamat. Ang bawat isa sa atin ay natatangi. Unique kumbaga. Sa gitna ng ating mga pagkakaiba, hamon ng pag-unawa o pagtanggap sa kakulangan ng isa't isa. Naway mabuksan ang puso at isip natin para sa ating kapwa na kahit kakaiba, ay katulad din nating nangangailangan ng respeto, kalinga at pagmamahal.